Opisyal nang kinausap ng SMB si Gio Alalon para sabihin sa kanya na gusto pala nila itong isalpak sa kanilang roster ngayong conference. Sa ngayon si Gio, libre naman ang makuha ng iba dahil si Gio nasa UFA list ng TNT. Pero kasi ang TNT, pinangakuan din siya na isang contract renewal kung sakasakal na gumaling na siya ng tuluyan. Aabutin pa nga to ng ilang linggo bago matapos ang gamutan. Pero nilinaw din naman ng SMB na kukunin daw nila si Gio pero for short term deal lang. Ang pinakamahaba dyan, isang taon, depende pa rin sa performances niya. Kapag maganda, pwede pa naman daw ma-extend, pero kapag hindi, ang pinakamaaga ng exit niya ay after ng dalawang conference. Bakit nga ba gustong kunin ng SMB si Gio gayong injury prone na nga ito? Ang SMB naniniwala sa kakayahan ni Gio lalo na kaya pa rin niyang bumalik sa dati niyang form kung paano siya maglaro noon sa Magnolia. Ang gusto nilang makita. Napansin din kasi ng SMB na habang tumatagal, pabilis ng pabilis ang pacing ng bawat teams ngayon sa PBA dahil sa maraming rookies or yung young legs na nagagamit ngayon. At ang fast pace pa naman ang kahinaan ng SMB considering na marami nga silang mga aging players. Si Gio Alalon ang isa sa mga hustle players na sanay na sa ganitong eksena. Naniniwala din SMB na mali lang ang pagkakagamit ng TNT kay Gio or kulang lang talaga siya sa playing time. Kapag kasi isang player matagal nang binangko tapos biglang isasabak ulit, syempre hindi babalik agad ang form niya. Gaya na lamang ni Mikey Williams. Si Mikey Williams umabot pa ng almost 5 to 6 games bago bumalik ang forma. Pero hindi pa nga talaga tuluyang bumalik, almost 2 months, since si Gio nawala sa paglalaro. Kaya hindi pa masyadong limot yan. Siya ay dating nagka-coverage ng 45 points per game, yun nga, kasi wala naman siyang mahabang playing time. At magaling din niya sa playmaking. Somehow, kilala din ang SMB na mahilig magbangko, pero malay natin, mabigyan siya ng chance dyan sa SMB. Ang purpose kasi nito, para makapagpahinga si Chris Ross, kaya kailangan niya ng may karelibo. Speaking of SMB, tila tinatakot ni Chris Ross ang ibang PBA teams nung sabihin nito na naghahalimaw na raw ng SMB ngayong conference dahil sa wakas gumanda na raw record nila since nung dumating si Benny Boatwright. Aminado naman si Chris Ross na import daw talaga ang kanilang problema at import din ang siyang dahilan kaya natatalo sila ng ibang teams recently. Pero ngayon, with Benny Boatwright on board, nagkaka-average ng 25 points per game, hindi na mabibigo ang SMB sa bawat laban nila. Kapag nagtutuloy-tuloy daw ang ganitong performances ng SMB, tiyak na magiging nakakatakot raw ang SMB pabalik sa kanilang usual winning ways. Si Benny Boatwright, pagbalik niya pa lang sa SMB, nakakuha agad ng 32 points in an instant. Alam niyo naman siguro kung gaano nakapamilyar si Benny. Madaling magkaamuyan sa chemistry, madaling nakaka-adapt of course with Coach Leo Austria. Parang wala pa rin pinagbago maliban dun sa mga faces na recent lang nadagdag sa kanila. Kung titimbangin mo naman, siguro totoo na nakakatakot talagang SMB na kahit nga TNT mahirapan sa kanila. Ipagpalagay na lang natin SMB at TNT pa rin sa finals. Siguro bawian nila ng mga locals ang labanan. Pero si Boatwright kasi pagdating sa playoffs, madalas siyang mag-off night habang si Ball consistent siya along the way considering na hindi pa ngayong playoffs. Pero maaga pa para sabihin kung sino ang magpapang-abot. May mga teams pa na patuloy na lumalaban para sa championship campaign, especially sa mga teams na hindi masyadong nakatuntong ng finals gaya ng Ross at NLEX na nasa top 4 ngayon. Ang SMB nasa 7th spot at posible pang umangat habang sa bandang ibaba paglalabanan ng Magnolia Converge at Phoenix ang huling spot kapag ang SMB patuloy na mamamayagpag hanggang sa upper seed. Ang sinabi naman ni Ross nakakuha ng mixed reaction sa mga tao online. Sa bagay, tingnan na lang natin mga posibleng mangyari kung meron bang mga twist na magaganap. Hindi natin alam, papalapit ng playoffs, dumarami rin yung mga na-injured which is nakaka-apekto sa final matches. Ano ang take nyo dito sa sinabi ni Chris Ross na magiging nakakatakot daw ang SMB ngayong conference dahil sa kanilang import na si Benny Boatwright?